Si Rowan, ang panganay na anak ni Natanya at Rogen Ramos, ay isang arkitekto sa edad na 26. Matangkad, kayumanggi ang kulay, at may taglay na ganda si Rowan, kung kaya't maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan, lahat ay nasa kanyang mga kamay, mas pinili ni Rowan ang isang payak na buhay. Ayaw niya na pamahalaan ang kanilang negosyo na iniwan ng kanyang ama. Isang araw, habang nasa malayo si Rowan sa Batanes, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Rohan. Kuya, nasaan ka na? Kanina pa umiiyak si mama, anito. Rohan, ibigay mo nga kay mama ang telepono, sagot ni Rowan, nagbuntong hininga. Gusto talaga niyang mamuhay ng tahimik sa probinsya. Simple lamang ang kanyang pananamit at napakamapagkumbaba niya. Hindi siya maarte at may busilak na puso. Anak, nasaan ka ba? Ikaw talaga, palagi mo na lang akong pinag-aalala, malungkot na sabi ni Tanya. Ma, nandito lang ako sa Batanes. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, okay lang ako, sagot ni Rowan. Hinihiling ko po na huwag niyong sabihin kay Papa kung nasaan ako. I love you, my C. Naku, ano pa nga bang magagawa ko? Basta, mag-ingat ka dyan, ha? I love you too, anak. Huwag mo nang isipin ang ama mo, kakausapin ko siya, sagot ni Tanya. Nakahinga ng maluwag si Rowan dahil nauunawaan siya ng kanyang ina. Hindi pa kasi siya handang maging sihi ng kanilang kumpanya at wala talaga siyang balak na sundan ang yapak ng kanyang ama. Nakitutuloy lamang si Rowan sa pamamahay ni Tatay Jose, ang personal driver ng kanyang ina noong araw. Dating tagamay nila ang matanda, subalit nakabili ng lupa ang anak nito sa Panatay, kaya doon na sila naninirahan ngayon. Dahil matanda na si Jose, nag-resign na siya sa kanyang trabaho at umuwi na sa Batanes. Malapit ang loob niya kay Rowan at ganoon din ang binata sa kanya. Kaya't anumang oras, welcome na welcome si Rowan sa kanilang tahanan. Iho, sigurado ka ba talaga na gusto mong maging tricycle driver habang nandito ka sa lugar namin? Tanong ni Tatay Jose. Opo, Tay. Bukas na ako magsisimula mamasada. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin, sagot ni Rowan. Walang anuman, anak. Alam mo naman na parang apo na ang turing ko sa'yo. Nako, siguraduhin mo lang na nagpaalam ka ng maayos kina Maam Tanya at Sir Rogen, sagot ni Tatay Jose. Kinabukasan, nagsimula ng mamasada si Rowan. Suot niya ang simpleng puting t-shirt at kulay brown na cargo pants. Sa kabila ng kanyang simpleng pananamit, taglay niya ang isang karisma na kayang umakit ng mga mata ng sinuman. Habang nagmamaneho ng kanyang second-hand na tricycle na binili niya kahapon, biglang may dalawang babae ang tumawid sa kanyang harapan. Muntik na niyang masagasaan ang isa, isang guro. Hoy! Magdahan-dahan ka nga. Saan ka ba nakatingin? Muntik mo na akong masagasaan, sigaw ni Claudia. Hoy, lalaki! Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Biglang natulala si Rowan. Dahil sa ingay ng dalaga, bumaba siya sa kanyang tricycle at hinalikan si Claudia. Ang ingay niya kasi, bulong niya. Bastos! Sigaw ni Claudia, sinampal niya si Rowan. Napailing na lang si Rowan sa kanyang ginawa. Hindi niya alam kung bakit niya nagawa iyon, siguro nagandahan siya sa dalaga kaya niya iyon hinalikan. Mer, relax. Gwapo naman ang lalaking iyon, kaya hindi ka nalugi, natatawang sabi ni Hazel, kaibigan ni Claudia. Hoy, Hazel! Para lang sa magiging boyfriend ko ang labi ko. Mano na lang kung may asawa na iyon. Sagot ni Claudia. Hindi na pinakinggan ni Hazel ang mga sinasabi ni Claudia, dahil lumilipad na ang utak niya. Mukhang na love at first sight siya sa binatang humalik sa kanyang kaibigan. Sana ako na lang ang hinalikan niya. Sayang. Samantala, hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Rowan ang babaeng hinalikan niya kahapon. Parang sirang plaka na paulit-ulit na nagre-reply sa utak niya ang paghalik niya sa dalaga.
Pagkatapos ng insidenteng iyon, araw-araw na niyang inaabangan ang dalaga sa kanyang pinapasukan na paaralan at kinukulit niya si Claudia. "Good morning, ma'am. Sakay na." Nakangiting sabi niya habang binibigyan niya ng isang pumpon ng rosa si Claudia. "Walang good sa morning kung ikaw ang una kong makikita," sagot ni Claudia. "Huwag mo nang ipagkaila na gusto mo akong makita tuwing umaga. Ang ganda-ganda mo talaga, Claudia." "Makita lang kita, solve na ang araw ko," sabi ni Rowan. "Hay nako, ang landi mo talaga. Kung hindi ka lang mabait, hindi ako sasakay sa tricycle mo." "Tara na nga at baka malate pa ako," sagot ni Claudia. Crush ni Rowan si Claudia, kaya araw-araw niya itong gustong makita. Yun nga lang, masyadong masungit ito sa kanya. Hanggang sa naging rutina na niyang ihatid sundo ang dalaga sa kanyang paaralan. Dahil palagi silang magkasama, naging malapit sila sa isa't isa. Gabi-gabi silang nagte-text, pero tuwing abala ang dalaga sa kanyang lesson plan, hindi na kinukulit ni Rowan si Claudia. Hindi na rin siya sinusungitan ng dalaga. Bagkus, naging sweet na ito sa kanya. Isang gabi, habang naglilibang sa ilalim ng mga bituin, naisip ni Rowan na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. "Claudia, may importante akong sasabihin sa iyo," simula ni Rowan. "Ano naman yon, Rowan?" tanong ni Claudia. "Ano kasi? Alam kong masyadong mabilis, Claudia. Pero parang mahal na ata kita. Pwede ba akong manligaw sa'yo?" Tanong ni Rowan. "Manliligaw ka sa akin? Sigurado ka ba dyan?" Gulat na tanong ni Claudia. "Naman, siguradong sigurado ako. I like you, Claudia. Tuwing magkasama tayong dalawa, ang bilis ng tibok ng puso ko. Kasalanan mo, Claudia, kaya panagutan mo ang nararamdaman ko sa iyo," natatawang sabi ni Rowan. Napala ng dalaga ang braso ni Rowan. Pumayag siyang magpaligaw sa binata dahil unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya kay Rowan. Single naman siya, kaya walang problema kung magpaligaw siya sa binata. Ngunit hindi pa malalim ang pagkakagusto nito sa kanya. Tuwing Sabado, nagde-date silang dalawa. Masayang kasama si Rowan, kaya nag-i-enjoy siya tuwing lumalabas sila. Hindi rin ito katulad ng ibang lalaki na agresibo at ramdam niyang seryoso talaga ang binata sa kanya. "Rowan, maraming salamat ha. Palagi mo akong pinapasaya. I really appreciate your effort. Konting-konti na lang, sasagutin na kita," sabi ni Claudia. "Ang swerte ko talaga dahil nakahanap ako ng lalaking mabait at masipag," dagdag pa ni Claudia. "Kahit gaano katagal, maghihintay ako sa'yo, Claudia." Sagot ni Rowan. "Nako, baka mamaya niyan, hindi ka na magparamdam, baka kagaya ka lang ng ibang lalaki na pa-fall at sa una lang magaling." Sabi ni Claudia. "Nako, hindi ako ganoong klaseng lalaki, Claudia. Kapag sinabi kong seryoso talaga ako," sagot ni Rowan. Makalipas ang 3 buwan, sasagutin na sana niya si Rowan, subalit nagbago ang isip niya. Biglang nag-confess sa kanya ang kanyang long-time crush na si Leo at gusto rin itong umakyat ng ligaw sa kanya. Mayaman si Leo at may maayos itong trabaho. Napagdesisyonan ni Claudia na basagin na lang si Rowan. "Rowan, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Makinig kang mabuti at sana huwag kang magtanim ng sama ng loob sa akin," panimula ni Claudia. "Ititigil na lang natin, ayoko nang magpaligaw sa iyo. Napagtanto ko kasi na kapag naging boyfriend kita, sigurado akong pagtatawanan ako ng mga kasamahan kong guro." "I'm really sorry," mahinang sabi ni Claudia. Gusto na rin kasi niyang makaahon sa kahirapan, kaya si Leo ang susi para guminhawa ang kanyang buhay. Hindi naman niya kasalanan kung oportunidad na ang lumalapit sa kanya. Baka kasi mas lalo lang siyang malugmok sa putikan kung sasagutin niya si Rowan. "Okay. I hope you won't regret your decision. Thank you for the time you spent with me. I really appreciate it. Sana lang ay maging masaya ka sa desisyon mo," sagot ni Rowan. Tumango na lang ang binata.
Labis siyang nasaktan sa ginawang pambabasted sa kanya ni Claudia. Pag-alis ng dalaga, sunod-sunod na pumatak ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. He's really broken and lost. Sa kabilang banda, nalungkot naman si Hazel sa ginawa ng kanyang kaibigan kay Rowan. Kung ganoon pala ang tingin ni Claudia kay Rowan, hindi na sana niya pinayagan pang manligaw ito. Pero sino ba naman siya para husgahan ang kanyang kaibigan? Siguro hindi talaga sila para sa isa't isa. Teka, si Rowan ba iyon? Tanong ni Hazel sa kanyang sarili. Pauwi na siya galing sa bahay ng kanyang estudyante, at hindi niya inaasahang makikita niya si Rowan na nakikipag-inuman sa gilid ng tindahan. Ginabi ka ata, Ma'am Hazel, tanong sa kanya ni Isko. Galing pa kasi ako sa bahay ng estudyante ko, sagot ni Hazel. Naku, mukhang lasing na ata si Rowan, sagot ni Isko. Broken-hearted kasi, kanina pa naglalasing, sagot ni Isko. Bak? Malapit lang ang bahay niyo kina Mang Host, pwede mo ba akong tulungan na ihatid siya? Tanong ni Hazel. Pwede naman, tulirong sagot ni Isko. Hindi alam ni Hazel kung bakit siya pumayag na tulungan si Isko na ihatid si Rowan sa bahay nila. Ang alam kasi ng dalaga ay apo ni Mang Jose ang binatang bago lang sa kanilang probinsya. Baka hindi kayang ihatid ni Isko mag-isa si Rowan, kaya humingi ito ng tulong sa kanya. Dahil mabait at matulungin siyang dalaga, hindi niya kayang tanggihan si Isko. Pasensya na, Ma'am Hazel, baka kasi biglang tumalon si Rowan habang nagmamaneho ako ng kanyang tricycle, kaya nagpatulong ako sa'yo, paliwanag ni Isko. Naku, okay lang. Sige na, alis na tayo, sagot ni Hazel. Pagdating nila sa bahay ni Rowan, agad silang sinalubong ni Mang Jose. Nagpasalamat ang matanda sa kanilang dalawa ni Isko, at inimbitahan pa silang pumasok muna sa kanilang tahanan, subalit agad siyang tumanggi dahil baka hinahanap na siya ng kanyang tiyuhin. Naiintindihan naman iyon ng matanda, kaya dali-dali siyang umalis. Pagkatapos nitong magpaalam, iba pa naman magalit ang kanyang tiyuhin. Matagal nang patay ang mga magulang ni Hazel, at ang kanyang tito Rodolfo ang nagpaaral sa kanya. At naging guardian nito simula nang mamatay ang kanyang ina at ama. Anong oras na, Hazel? Bakit ngayon ka lang? Galit na tanong ng kanyang tiyuhin. Galing po kasi ako sa bahay ng estudyante ko dahil kinakausap ko ang magulang niya. Pasensya na po, tito, sagot ni Hazel. Bilisan mong kumilos dyan at nagugutom na ako. Magsaing ka na dyan at magprito ng hotdog na ulam natin. Simula nang malulong sa bisyo ang kanyang tiyuhin, nagbago na ito. Hindi na alam ni Hazel ang gagawin nito dahil palala na ng palala ang maling ginagawa nito. Kung sino-sinong babae rin ang inuuwi nito sa kanilang bahay. Balak na sana niyang umalis sa bahay na kinalakihan niya, subalit hindi niya magawang iwan ang kanyang tiyuhin. Hazel, may pera ka ba dyan? Pahingi naman, oh. Kahit 1,000 lang, utos ng tiyuhin. Meron po, pero pambayad po ito kay Aling Tessa, sagot ni Hazel. Sus, sa susunod mo na lang bayaran ang utang ko sa kanya. Akin na yan, sagot ng kanyang tiyuhin. Walang nagawa ang dalaga kundi ibigay sa kanyang tiyuhin ang natitira nitong pera. Kung hindi niya kasi ito ibibigay, baka magwala na naman si Rodolfo. Si Hazel Bugarin ay isang guro sa isang private school, co-teacher siya ni Claudia, at matalik niyang kaibigan. 24 anyos, single at ready to mingle. May lihim siyang pagtingin kay Rowan, at nais niyang maging nobyo ito, pero bago yan, kailangan niya munang kausapin si Claudia. Nais niyang ipaalam ang tunay nitong nararamdaman sa ex ng kanyang kaibigan, para naman magkaliwanagan silang dalawa, at walang maging problema sa hinaharap. Aray! Ang sakit ng ulo ko, Tay. Paano ako nakauwi kagabi? Tanong ni Rowan nang siya'y magising. Nako, ikaw talagang bata ka. Si Teacher Hazel at Isko ang naghatid sa'yo dito kagabi. Naabala mo pa ang dalaga sa kanyang pag-uwi, sagot ni Mang Jose. Lumaki ang dalawang mata ni Rowan. Ano?
Hay nako, ano bang nangyari sa iyo at bakit bigla kang naglasing? Tanong ni Mang Jose. Alam mo, minus points ka na kay Ma'am Hazel, sayang. Gusto ko pa naman siya para sa'yo. Maganda, mabait, at hindi gold digger na babae, dagdag ni Mang Jose. Napailing na lang si Rowan. Wala siyang balak na ligawan si Hazel dahil kaibigan ito ni Claudia, baka pareho lang sila ng ugali. Hindi niya kasi akalain na may pagkaaga ang babaeng niligawan niya. Sa araw na iyon, hindi muna namasada si Rowan. Medyo masakit pa kasi ang ulo nito at ayaw niya munang makita si Claudia. Habang nagkakape siya sa labas ng bahay ni Tatay Jose, nakita niyang nagmamadali si Hazel papunta sa paradahan. Mukhang tama si Mang Jose, maganda ang dalaga at simple lang ito. May matangos itong ilong, sexy at matangkad. Tay, alis muna ako saglit. May pupuntahan lang ako, paalam ni Hazel. Napansin kasi ni Rowan na walang tricycle na nakaparada sa unahan, kaya nagmadali niyang kinuha ang susi ng kanyang tricycle. Good morning, ma'am. Bati niya kay Hazel. Sakay na po kayo. Mukhang nagmamadali ka ata. Thank you, Lord. Akala ko maghihintay pa ako ng ilang minuto dito. Mabuti na lang at dumating ka, ah. Maraming salamat nga pala sa paghatid sa akin kagabi. Pasensya na kung naabala kita, sagot ni Hazel. Naku, walang anuman yon. Sa susunod, huwag ka nang uminom ng marami, sagot ni Rowan. Nang makarating sila sa tapat ng eskwelahan, hindi kinuha ni Rowan ang perang inabot niya. Nagtaka naman siya kung bakit ayaw niya itong kunin. Huwag na, ma'am. Pasok na kayo sa loob at baka malate pa kayo, sabi ni Rowan. Kinikilig na pumasok sa paaralan si Hazel. Kahit papaano, nakalimutan niyang pansamantala ang kanyang problema. Hindi niya akalain na masisilayan niya ang gwapong mukha ni Rowan ngayong umaga. Pati ang mga estudyante niya ay napansin ang pagiging good mood nito. Paano ba naman kasi, minu-minuto ay napapangiti siya bigla. Mabuti na lang at hindi siya napagkamalang baliw. Nang lunch break nila, agad niyang nilapitan si Claudia. Inayan niya ang kaibigan nito na pumunta sa garden ng school nila para doon sila mag-usap ng masinsinan. Ayaw niya ring marinig ng ibang co-teachers nila ang pag-uusapan nilang dalawa. Ano ba kasing sasabihin mo, sis? Tanong ni Claudia. Sis, ano kasi? Huwag kang magagalit sa sasabihin ko, ha? Ano? May gusto ako kay Rowan, sagot ni Hazel. Natahimik naman bigla si Claudia. Hindi niya akalain na magugustuhan ni Hazel ang dati nitong manliligaw. Saka, ang baba naman ng standard niya. Maganda at sexy ang kaibigan nito, kaya sigurado siyang maraming lalaking naghahabol sa kanya. Kaya bakit pa sa isang tricycle driver siya nagkagusto? Malakas siyang napabuntong hininga. Wala naman siyang magagawa kundi suportahan ang kaibigan nito. Okay lang naman sa akin kung magustuhan mo siya. Saka, nagkalinawan na kaming dalawa, Hazel. Walang problema sa akin kung maging kayo man, kasi masaya na ako kay Leo, sagot ni Claudia. Nakahinga ng maluwag si Hazel. Akala niya kasi ay magagalit si Claudia sa kanya. Ayaw niya kasing malaman pa ng kaibigan niya sa ibang tao na crush niya si Rowan, mas. Maganda na malaman ito sa mismong bibig niya na may pagtingin siya sa ex-suitor nito. Naku, sabi mo yan, ah. Maraming salamat, Gloria. Crush na crush ko talaga si Rowan. Guna, landiin mo na siya at baka maunahan ka pa. Sagot ni Claudia. Pero, sigurado ka bang siya talaga ang gusto mo? Tanong ni Claudia. Nga, siya talaga ang gusto ko, Claudia. Tara na, bumalik na tayo sa classroom natin. Thank you talaga, sis, dahil napaka-supportive mo sa akin, sagot ni Hazel. Walang anuman, basta kung saan ka masaya, susuportahan kita, sagot ni Claudia. Nang uwian na, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kung minamalas nga naman. Nauna nang umuwi si Claudia sa kanila dahil sinundo siya ng kanyang bagong manliligaw na si Leo.
Biglang lumiwanag ang kanyang mukha nang makita niya si Rowan sa gilid ng gate. Kinuha niya pa ang salamin sa kanyang bulsa upang tingnan kung hindi ba siya haggard ngayon. Kumaway pa siya sa binata. Nang lumingon si Rowan sa kanya, "Hello, Ma'am Hazel." Bati ni Rowan sa dalaga. Matamis naman siyang inisian ang dalaga. Kaya bigla siyang natulala. Ngayon niya lang napagtanto na mas maganda pala si Hazel kesa kay Claudia. Bigla naman siyang natauhan ng mahinang tumikhim ang magandang guro sa kanyang tabi. "May dumi ba ako sa mukha?" Nagtatakang tanong ni Hazel. "Ah, wala. Walang dumi sa mukha mo." "Lapit ka dito, Ma'am, baka kasi mabasa ka sa ulan," sagot ni Rowan. Kinuha ni Rowan ang mga dalang gamit ng dalaga dahil napansin niyang mukhang nabibigatan si Hazel. "Ang gentleman mo pala, Rowan." "Maraming salamat," wika nito at matamis na naman siyang inisian ng binata. "Walang anuman, Ma'am." "Boyfriend niyo po ba yung teacher na iyon?" Ang talim kasi ng tingin sa akin, tanong ni Rowan. "Hindi, wala pa akong boyfriend. Saka, kung may boyfriend ako, sana hindi kita nilapitan at kinausap ngayon." "I'm single and ready to mingle," sagot ni Hazel. Kinindatan niya pa ang binata. Magaan ang loob ni Rowan sa dalaga. Masarap itong kausap at maraming baon na biro. Hindi niya namamalayang tumatawa na pala siya. Masasabi niyang ka-vibes niya ito. Nang tumila na ang ulan, sa kanyang tricycle sumakay si Hazel. Habang nagmamaneho siya ay nag-uusap pa rin silang dalawa ng dalaga. Hindi niya palubusang kilala si Hazel, pero masasabi niyang hindi ito maarte at may mabuting puso, kagaya niya. Pagdating nila sa tapat ng bahay nila Hazel, bigla silang nakarinig ng sumisigaw. Dali-daling bumaba ang dalaga at pumasok sa loob ng kanilang tahanan. "Tito, anong nangyayari dito? Ba't kayo sumisigaw?" Tanong ni Hazel sa kanyang tiyuhin. Hindi niya namalayan na sumunod pala sa kanya si Rowan. "Ang babae niyan. Nahuli ko siyang may ibang lalaki, tapos todo deni pa siya, eh. Huling-huli ko na silang dalawa sa akto na naghahalikan sila," galit na sigaw ng kanyang tiyuhin. "Umalis na lang po kayo dito sa bahay namin, bago pa kayo saktan ni Tito," almadong sabi nito sa girlfriend ng kanyang tiyuhin. "Break na tayong dalawa. Magsama kayong dalawa ng pangit mong kabit. Akala mo kung sinong masarap, hindi naman," galit na sagot ng babae. Dali-daling umalis si Margarita at napailing na lang si Hazel. Pinulot niya ang mga nagkalat na bubog sa sahig at nagulat siya na makitang tinulungan siya ni Rowan. Salubong naman ang kilay ni Rodolfo dahil sa mukhang dayo. Ang lalaking kasama ng kanyang pamangkin, tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang binata. Bigla siyang napaisip. Parang may kamukha siya. Parang nakita na niya ang lalaking ito sa dihi noon, hindi lang siya sigurado kung saan. Baka kamukha niya lang ito. "Tito, si Rowan pala, apo ni Mang Jose," sabi ni Hazel. "O, siya pala yung pinag-uusapan ng mga kababaihan dito. Anong relasyon mo sa pamangkin ko at bakit ka andito?" Strikto nitong tanong. "Ah, magkaibigan lang po kami. Sinundan ko lang ang pusa kanina, kaya andito ako ngayon. Akala ko kasi pinasok kayo ng mga magnanakaw, ah. Walang magnanakaw rito at mabait ang mga tao dito, oh. Siya, maiwan ko na muna kayong dalawa at magpapalamig lang ako ng ulo," sagot ni Rowan. "Hazel, wag mo na akong hihintayin mamaya dahil maliligo ako ng uwi," dagdag pa ng kanyang tiyuhin. Parang may dumaang anghel sa kanilang harapan dahil biglang tumahimik ang paligid. Hindi makatingin ng diretsyo si Hazel kay Rowan. Bigla kasi siyang nahiya sa binata. Magulo kasi ang kanilang bahay at parang dinaanan ng bagyo, tapos medyo maalikabok pa. Hindi kasi siya nakapaglinis nung Saturday dahil may importante siyang pinuntahan sa araw na iyon. "Ako na dito, Rowan. Maupo ka muna dyan sa kawayan naming upuan. Tulungan na kita," alok ni Hazel. "Hindi ka ba sinasaktan ng tito mo?" Biglang tanong ni Rowan.
Wala kasi siyang tiwala sa tiyuhin ni Hazel nang makita nito kung paano niya sinampal ang babae kanina. Hindi naman, saka hindi magagawa ni Tito na pagbuhatan ako ng kamay dahil parang anak na ang turing niya sa akin. Hay, salamat. Tapos na rin akong maglinis. Teka, gabi na. Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo, Rowan? Tanong ni Hazel. Umirap lang ang binata sa kanya. Talagang tinulungan siya nito sa paglilinis ng kanilang maliit na sala. Bilang pasasalamat man lang, nilutuan niya ng masarap na ulam si Rowan. Nasarapan siya sa nilutong ulam ni Hazel, napadami siya ng kain ngayon, kaya ang ending, busog na siya. Tinawanan pa nga siya ni Hazel nang bigla siyang dumighay ng malakas. Ako na ang maghugas ng pinggan, Hazel. Mukhang marami ka pa kasing gagawin ngayon, alok ni Rowan. Sus! Huwag na! Ako na rito, sagot ni Hazel. Napatol sa gulat si Hazel nang biglang kumidlat ng malakas. Nahulog ang hawak nitong baso at mabilis niyang niyakap si Rowan. Dumagundong ng malakas ang kulog. Kaya mas lalo siyang nanginig. Takot kasi siya sa kulog at kidlat. Huwag kang matakot, nandito lang ako, sabi ni Rowan. Binuhat ni Rowan ang dalaga dahil baka maapakan nito ang mga bubog na nagkalat sa sahig. Mahigpit na nakapulupot ang dalawang hita ni Hazel sa baywang ng binata. Mukhang wala na, pwede mo na akong ibaba, utos ni Hazel. Bumaba na sana siya, subalit biglang kumidlat ng malakas. Hindi nakauwi si Rowan sa bahay ni Mang Jose, dahil hindi niya maiwanan si Hazel, kasi baka kung ano ang mangyari sa dalaga kapag umuwi ito. Buong magdamag niyang binantayan ang dalaga, at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa tabi ni Hazel. Nalaglag ang panga ni Hazel nang magising sa kinabukasan. Para silang magkasintahan sa ayos nilang dalawa ngayon ni Rowan. Mahigpit kasi ang yakap ng binata sa kanya, habang ang ulo nito ay nakapatong sa isang braso ni Rowan. Good morning, paos na sabi ni Rowan nang siya'y magising. Bumangon ka na dyan, Rowan, baka maabutan tayong dalawa ni Tito Rodolfo, sabi ni Hazel. Dali-daling bumangon si Rowan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit masaya siya ngayon. Imbis nakabahan siya, dahil baka makita siya ng tiyuhin ni Hazel, subalit taliwas ang nangyari. Hazel, uwi na ako, susunduin kita mamaya rito. Huwag ka nang sumakay sa ibang tricycle, sabi ni Rowan. Ina, alis na at baka makasalubong mo pa si Tito Rodolfo dyan sa labas. Oh my God! Oh my God, kinikilig na wika ni Hazel. Nang umalis na si Rowan, samantala, abot tenga naman ang ngiti ni Rowan nang makauwi siya sa bahay ni Tatay Jose. Nagmano pa siya sa matanda bago ito nagpaalam na maliligo muna siya. Parang kahapon lang ay nag-i-emote siya, pero ngayon mukha na siyang inspired. Anak, saan ka ba natulog kagabi? Tanong ni Mang Jose. Diyan lang kina Iskay. Nag-text ako sa'yo kagabi, hindi mo ba nabasa? Sagot ni Rowan. Naku, lobat ang cellphone ko kagabi. Halika na dito't kumain na tayo. Siya nga pala. Wala si Celia at Randy ngayon dahil pumunta sila ng Manila kagabi. Kaya pala ang tahimik ngayon dito, Tay. Tay, alam niyo ba kung nasaan ang magulang ni Hazel? Tanong ni Rowan. Patay na ang mga magulang niya, iho. Si Rodolfo ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya, sagot ni Mang Jose. Nalungkot naman ang binata sa nalaman nito. Pagkatapos nilang kumain ng agahan, hinugasan na ni Rowan ang kanilang pinagkainan. Kanina pa siya pabalik-balik sa salamin. Dahil parang ang baduy ng suot niya ngayon. Hindi niya maintindihan ang sarili nito kung bakit gusto niyang maging presentable sa paningin ni Hazel. Kulang na lang ay magsuot siya ng three-piece suit. Halos iligo na rin niya ang mamahaling pabango. Aba, ang gwapo natin ngayon, Rowan. May lakad ka ba ngayon? Tanong ni Hazel nang makita niya ang outfit ng binata. Wala naman. Mamasada lang ako buong araw.
Naku, sigurado akong mag-aagawan ng mga babaeng sasakay sa trick mo dahil sobrang gwapo mo ngayon, sabi ni Hazel. Hay nako, ikaw talaga, binubola mo na naman ako. Ano? Tara na, sagot ni Rowan. Tumango naman ang dalaga. Saktong pagdating nila sa tapat ng eskwelahan, ay siyang paglabas ni Claudia sa kanyang white raptor. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Rowan ang dalaga, dahil nakatutok ang buong atensyon nito kay Hazel. Tama talaga ang desisyon kong basagin si Rowan, sabi ni Claudia sa kanyang sarili. Nang lisanin na ni Rowan ang lugar, kinuha niya ang number ni Hazel. Tatawagan niya ito mamaya para tanungin kung anong oras siya uwi, upang masundo niya ang dalaga. Ikaw sis ha? Ang bilis mo namang dumada moves. Nakita ko kayong nag-uusap ni Rowan kanina sa labas ng paaralan, sabi ni Claudia sa kanyang kaibigan. Hindi naman. Sakto lang. Kumusta na pala kayo ni Leo? Tanong ni Hazel. Okay naman. Sinusulit na namin ang bakasyon niya, kasi sa susunod na buwan, babalik na siya ng Manila. Balak ko na rin siyang sagutin next week. Sana all, sagot ni Claudia. I'm happy for you, Claudia. Thank you, Hazel. Masaya rin ako para sa'yo, sagot ni Hazel. Kung noong nakaraang buwan, si Claudia ang hinahatid sundo ni Rowan, ngayon naman ay si Hazel na. 2 buwan na ang lumipas. Tuluyan na siyang naka-move on kay Claudia. Wala na siyang nararamdaman sa dalaga. Masaya na siya sa buhay niya ngayon dahil palaging nandyan si Hazel sa kanyang tabi. Rowan, bakit ganyan ang suot mo? Kita yung cleavage mo, oh. Asar ni Hazel. Oh, bumalik ka sa loob. Magpalit ka, seryosong sagot ni Rowan. Hala, sa dagat tayo pupunta, Rowan? Baka tama lang itong outfit na pinili ko. Magsuot ka ng jacket dahil babiyahe pa tayong dalawa. Mamaya mo na tanggalin ang jacket mo kapag nakarating na tayo sa Morong Beach, sagot ni Rowan. Na. Basta, mamaya, tatanggalin ko to, ha? Sayang naman ang outfit ko kung buong maghapon akong magsusuot ng jacket, sagot ni Hazel. Hinapit na Rowan ang baywang ng dalaga at pinatakan ng masuyong halik ang noo ni Hazel. Ang sarap niyang panggigilan. Talagang todo bantay ako sa mga lalaking nagtatangkang ligawan ang kanyang reyna, bulong ni Rowan. Tama kayo ng hinala. Nahulog na ang loob niya sa dalaga. Mahal na niya si Hazel. Mahal na mahal niya ito, lahat gagawin niya para lang mapasaya niya ang dalaga. Subalit hindi pa niya sinasabi ang tunay niyang nararamdaman kay Hazel dahil gusto niyang dahan-dahanin ito, slowly but surely. Oh my gosh! Nalaglag ang panga ni Rowan nang makita niya ang sexy na katawan ni Hazel. Nandito na sila ngayon sa Morong Beach at nakasuot ng red two-piece ang dalaga. Sunod-sunod siyang napalunok habang titig na titig siya sa mukha ng kanyang reyna. Baka mabuntis niya ng maaga si Hazel kapag hindi siya nagpigil sa kanyang nararamdaman ngayon. Tumingin ka sa mukha ko, Rowan. Ikaw, kanina pa kita napapansin, nakatitig ka sa dibdib ko. Tara na, langoy na tayong dalawa. Tumakbo ang dalaga, kaya hinabol siya ni Rowan. Napatili siya ng malakas nang bigla siyang buhati ng binata at dinala sa malalim na parte ng dagat. Rowan, baka malunod tayong dalawa, natatakot na sabi ni Hazel. Hindi yan. You're such a tease, woman. Sagot ni Rowan. Pwede bang? Pahalik? Dagdag pa ni Rowan. Kanina pa kita gustong halikan. Ang landi mo talaga. May magkaibigan ba naghahalikan sa labi? Meron tayong dalawa. Sagot ni Rowan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, namumungay ang mga mata nitong nakatingin ang diretsyo sa dalaga. Alam niya sa sarili niyang hindi niya kayang pakawalan pa si Hazel. He loves her so much. Sobrang lalim na ng nararamdaman niya para sa dalaga, kumpara sa naramdaman niya noon kay Claudia. Sweetheart, I want you to know that you are the woman that I want to marry. Please.
Huwag mo akong busted in kapag nanligaw ako sa'yo, baka hindi ko kayanin, nagsusumamo nitong sabi. Hindi ko gagawin yon, Rowan, sagot ni Hazel. Ano ba yan? Kinikilig ako. Ikaw, Ang galing mong mag-English, sagot ni Hazel. Mas lalong nakaka-turn on, ganun ba? Sabi ni Rowan, saka hinalikan na naman si Hazel. Pagkalipas ng isang oras, umahon na silang dalawa. Magkahawak kamay nilang pinanood ang sunset. Sabi nga nila, kung may mawawala, may much better na darating. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya pakakawalan si Hazel at bibitawan ang kamay nito. Kinagabihan, nagtungo si Rowan sa bahay nila Hazel. Wala kasi ang tiyuhin nito, kaya hindi niya kayang iwan na mag-isa ang dalaga. Pagkatapos niyang tawagan si Tatay Jose, pumunta na siya sa CEC para mag-bath. Wow! Ang ganda talaga ng katawan mo, Rowan. Nakanganga ang dalaga, habang pinagpipiestahan niyang tingnan ang six-pack abs ng binata. Close your mouth, sweetheart, baka mapasukan pa iyan ng langaw, natatawang sabi ni Rowan. Pwede ko bang hawakan yang abs mo? Parang ang sarap naman yan, wala sa sariling sabi ni Hazel. Hazel, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ang hirap magpigil, sagot ni Rowan, dahil na rin sa suot ni Hazel ngayon ay mas lalong natutukso si Rowan. Hindi na siya nakatiis at nilapitan na niya ang dalaga. Puno ng pagmamahal niyang hinalikan si Hazel at napapikit na lang siya sa kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon. Samantalang si Hazel naman, handa na niyang isuko ang kanyang sarili sa binata. Gusto niyang paligayahin ngayon si Rowan, nais niyang magtampisaw sa panandali ang ligaya kasama ang lalaking mahal niya. Kahit anong mangyari ngayon, hindi siya aatras. I love you, Rowan. Sa iyo ko lang isusuko ang pagkabirhen ko, sagot ni Hazel. I love you more, Hazel. You are mine, your body, heart, and soul. Ano bang ginawa mo sa akin? Ang hirap mong tanggihan. Sa gabing iyon, nagtampisaw silang dalawa sa sarap ng pag-iisa, at ilang beses nilang narating ang rurok ng tagumpay. Tila nasa alapaap silang dalawa, dahil sa kakaibang sarap na pinapalasyo each other's name until dawn. Good morning, Levi Sunshine. Pasensya na kung masyado kitang pinagod kagabi. You're a beast in bed, Rowan. Talagang inubos mo ang lakas ko, nakangiting wika ni Hazel, na mula ang buong mukha niya, nang maalala niya ang nangyari sa kanila kagabi. Hanggang madaling araw, bumangon na ang binata, at nagluto siya ng agahan nilang dalawa ni Hazel. Hindi makalakad ng maayos ang dalaga, at talagang masakit ang gitnang parte ng kanyang katawan, kaya binubuhat niya ito tuwing pupunta sa sihi ang dalaga. Siya na rin ang naglinis ng buong bahay nila. 3:00 ng hapon nang makatanggap siya ng tawag galing sa kanyang ina. Agad niya itong sinagot dahil baka importante itong sasabihin sa kanya. Lumabas siya sa bahay nila Hazel at pumunta sa likurang bahagi upang hindi marinig ng dalaga ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Hello, Ma. Napatawag po kayo? Tanong agad ni Rowan sa kanyang ina. Anak, please come back home. Umiiyak na sabi ni Tanya. Ma, bakit na-aksidente si Papa? Kinakabahang tanong. Nabangga siya ng bus, anak. Sa ngayon, ongoing pa ang investigation, kaya hindi ko pa alam ang buong nangyari. Ang alam ko lang, tinakbo siya dito sa ospital, kaya pinuntahan ko agad siya. Ang mahal ko. Sagot ni Tanya. Calm down, mamagiging okay rin ang lahat, sabi ni Rowan. Hindi niya pa alam ang nangyari kay Papa. Umiling si Tanya. Hindi niya ipinaalam sa pangalawang anak nito, dahil baka hindi siya makafocus sa pag-review, exam pa naman nila next week. Samantalang ang bunso naman niyang anak na babae, ay iniwan niya sa kanilang mansion, kasama ang nanay nito. Inalo ni Rowan ang kanyang ina, at hindi siya umalis sa tabi ni Tanya, dahil sa nangyari sa kanyang ama. Wala siyang choice kundi gampanan ang naiwang posisyon sa trabaho ni Rogen. Siya na ngayon ang CEO ng Raro Holdings.
Kaliwat kanan ang mga meeting ang pinupuntahan niya, kaya hindi niya magawang tawagan si Hazel ngayon. Minsan, good morning lang sa text ay hindi niya nagawa dahil sa dami ng ginagawa niya. Damit. Miss ko na siya. Gusto ko na siyang makita at mayakap. Mahinang sabi niya. Sir, may sinasabi po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretary. Ah, wala. You may now leave, Miss Cruz, sagot ni Rowan. Malungkot na umuwi si Hazel sa kanilang bahay. Paano ba naman kasi ni hi or hello, wala man lang siyang natanggap na text galing kay Rowan. Hindi siya makapag-concentrate kanina dahil minuminuto siyang napapatingin sa kanilang cellphone. Makalipas ang 1 oras, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya dali-dali niya itong sinagot. I hate you, Rowan. Bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin? Bumalik ka lang ng Manila, nakalimutan mo na ako. Sabi ni Hazel. I'm sorry, sweetheart. Medyo busy ako kaninang umaga hanggang ngayong hapon. May importante lang akong inaasikaso, sagot ni Rowan. Nakauwi ka na ba? Tanong ni Rowan. Kanina pa, sagot ni Hazel. Nakakainis ka. Akala ko, kinalimutan mo na ako. Siguro, may ibang babae ka dyan, no? Tanong ni Hazel. Wala. Kaya huwag kang ang mag-overthink dyan. Pagbalik ko dyan, aakyat ako ng ligaw sa inyo, sagot ni Rowan. Nagpagulong-gulong si Hazel sa ibabaw ng kanyang kama. Para siyang teenager na kinikilig ngayon. Akala niya talaga ay ginagamit lang siya ni Rowan at pinaglalaruan. Sino ba naman ang hindi mag-o-overnight na sa kanilang dalawa, pero wala pa rin silang label, tapos nagpapalitan pa sila ng I love you sa isa't isa. Sigurado ka ba? Baka napipilitan ka lang naligawan ako, kasi may nangyari na sa atin, sabi ni Hazel. Yes, sweetheart. Siguradong sigurado ako, kaya huwag ka nang mag-entertain ng iba pang lalaki dyan, habang wala ako. Don't worry, Rowan, sa iyo lang ako kakapit, hindi na ako lilingon sa iba, dahil ikaw lang ang gusto ko talaga, sagot ni Hazel. Baka naman, hindi lang ako ang sinasabihan mo niyan, nagdududa nitong sabi. Hoy, ikaw lang. No. I love you, Rowan. Hindi kita sasaktan at ipagpapalit sa iba, kaya huwag mong pagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo. At huwag ka sanang mag-insecure sa iba, sagot ni Rowan. Nang gumaling at makarecover ang kanyang ama, bumalik siya sa Batanes. Babalik din siya sa Manila kapag pumayag na si Hazel na sumama sa kanya. Hindi niya sinabi sa dalaga na uwi siya ngayon sa Panatay dahil nais niyang isurprise ito. May kasama siyang 2 bodyguard at isang personal driver ngayon. Dala niya kasi ang kanyang sasakyan at ayaw ni Tanya na siya lang mag-isa ang magbiyahe ngayon papuntang Batanes dahil medyo malayo ito. Sir, nandito na po tayo, sabi ng kanyang driver. Nakakagulat ka naman, bata ka. Sana sinabi mong uwi ka ngayon para nakapagluto kami ng masarap na ulam, sabi ni Mang Jose. Hindi na po kailangan, tay. May dala po kaming pagkain. Saka, hindi po sila dito matutulog ngayon dahil sa hotel sila magstay habang nandito ako, sagot ni Rowan. Ganun ba? O sige, pasok kayo, sabi ni Mang Jose. Pagkatapos nilang kumain at magpahinga, nagpaalam saglit si Rowan sa kanyang tatay Jose. Sinabi ng binata na pupuntahan niya muna ang babaeng nililigawan nito dahil miss na niya si Hazel. Bumili rin siya ng mga rosas, at sinabi niya sa mga kasamahan niyang pwede silang maglibot-libot ngayon habang wala siya. Naabutan ni Rowan na nagsasampay ng mga nilabhan nitong damit si Hazel. Hindi napansin ng dalaga ang kanyang pagdating, kaya naman dahan-dahan niya itong nilapitan at niyakap patalikod. Hoy! Sino kang lalaki? Bitawan mo ako kung ayaw mong masuntok ka ni Rowan. Sigaw ng dalaga. Ako too, sweetheart. I miss you, sagot ni Rowan. Hazel. Gabi-gabi akong hindi makatulog ng maayos dahil palagi kitang iniisip. Oh my God.
Lord, nananaginip pa ako. Totoo ba, talagang nandito na sa tabi ko si Rowan? Hindi ka nananaginip, sweetheart. Totoong nandito ako sa iyong tabi, sagot ni Rowan. Anong ginawa mo at mas lalo kang gumanda sa paningin ko, sabi ni Rowan. Mahinang hinampas ni Hazel ang matitipunong dibdib ni Rowan. Binubola na naman kasi siya nito. Hindi mapigilan ng dalaga ang kanyang sarili at ginantihan niya ang mahigpit na yakap ang binata. Nagulat naman si Rowan nang bigla itong umiyak. Oh, sweetheart. What's wrong? Nag-aalala nitong tanong. Akala ko hindi ka na babalik. Akala ko hindi mo na ako babalikan sabi ni Hazel. Inalo ni Rowan si Hazel. Nang tumigil na ito sa pag-iyak, ay tinulungan niya ang dalaga na isampay ang mga nilabhan nitong damit. Hindi napansin ng dalaga ang 5 paper bag na nasa gilid nito. Napangiti na lang siya na makita ang kakaibang kislap sa mata ni Hazel. Hindi maitago ng dalaga ang sayang nararamdaman niya ngayon. Lahat ng lungkot na kanyang nadarama ay biglang napawi nang makita niya si Rowan. Hindi niya rin pinahalata sa binata na may malaki siyang problema ngayon. Ano? Rowan, pasalubong ko sayo. Lahat yan. Sagot ni Hazel. Umalis na naman ang tito mo. Nais ko sanang magpaalam sa kanya. Tanong ni Rowan. Naliligawan kita, ah? Tanong ni Hazel. Huwag mo nang ipaalam. Wala naman siyang pakialam kahit naman ligaw ka sa akin. Ang totoo niyan, nag-away silang dalawa ngayon ng kanyang tiyuhin. Pinagalitan niya kasi ito dahil ang dami niyang utang kay Aling Tessa, sagot ni Hazel. At nagalit na sa kanya ng husto si Rodolfo. Hindi na niya talaga maintindihan ang kanyang tiyuhin. Lahat ng sahod nito ay napupunta sa kanyang bisyo. Hazel, may sasabihin nga pala ako sa iyo, seryosong sabi ni Rowan. 2 linggo lang ako mananatili dito sa Batanes, babalik din ako sa Manila dahil may nahanap na akong bagong trabaho doon. Gusto sana kitang isama, pero kung ayaw mo, okay lang naman sa akin. Pwede naman kitang dalawin dito every Saturday and Sunday. O ay, mahal ang pamasahe, no? Pero, sigurado ka ba talagang gusto mo akong isama sa Manila? Kung papayag akong sumama sa'yo. Ayaw na kasi niyang mawalay kay Rowan at papayag naman siguro ang kanyang tiyuhin na sumama siya sa lalaking mahal niya. Pwede naman. Isama mo rin sa Manila ang tito mo talaga, sabi ni Rowan. Hindi ka nagbibiro? Tanong ni Hazel. Sasama ka talaga sa akin? Nga, saka, last week, nagpasa na ako ng resignation letter. Hinihintay ko lang ang bagong teacher na papalit sa akin. Balak ko kasing magturo sa ibang bansa, pero nagbago na isip ko. Sasama na lang ako sa iyo at sa Maynila na lang ako mag-a-apply ng trabaho. Pero hindi na sa private school, sagot ni Hazel. Sana pala rin siya para sa tunay na pag-ibig, susugal siya, hindi niya bitawan ang pangarap nitong makapunta sa ibang bansa, alang-alang sa pagmamahalan nilang dalawa ni Rowan. Makalipas ang 1 linggo, ay okay na ang lahat, at next week, ay aalis na sila. Sa ngayon, kailangan niya munang kausapin ang Tito Rodolfo nito, dahil hindi niya pa alam na sasama siya kay Rowan papuntang Maynila. Hazel, may sasabihin pala ako sa'yo. Makinig kang mabuti, seryosong sabi ng kanyang tiyuhin. May utang ako kay Embis Cheng na 5 milyon at sisingilin na niya ako. Dahil wala akong perang maibibigay sa kanya, ibebenta na lang kita sa kaibigan niya. Ganitong matanda, sabi ng kanyang tiyuhin. Tito, nababaliw ka na ba? Gulat na sabi ni Hazel. Ayoko. Hindi ako papayag, dagdag pa ni Hazel. Wala ka nang magagawa, Hazel. Nasabi ko na sa kanya ang plano ko at pumayag na rin ang kaibigan nitong bilhin ka. Mamamatay tayong dalawa kapag hindi ka pumayag. Saka, mas gaganda ang buhay mo kapag nasa poder ka ni Enlithgan. Ibibigay niya lahat ng gusto mo at magiging buhay reyna ka sa mansyon nito, sabi ng kanyang tiyuhin. Nanghihinang napaupo sa sahig si Hazel.
Wala siyang magawa kundi umiyak. Anong ba ang naging kasalanan niya at bakit ganito kalupit ang tadhana sa kanya? Kinuha rin ng kanyang tiyuhin ang cellphone nito para hindi siya makahingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Bantay sarado rin siya nito sa bawat galaw niya, kaya hindi niya magawang tumakas. Kinaumagahan, dumating sa kanilang bahay ang dalawang matandang insik. Biglang natakot si Hazel na makita niya kung paano tumingin sa kanya ang isang matanda. Animoy gusto siya nitong halikan at hubaran. Good morning, M.A. and M. Regine. This is my beautiful niece, Hazel Bugarin. She is single and never been touched by another man. Beautiful, beautiful, I like her. Name your price. I will buy her no matter what. I want her to bear a with child, and to be the wife, sabi ng isang matanda. That will never happen, Eugene. Hazel is mine. Tear aside to touch her and I will shoot you. Biglang sabi ni Rowan. Hinila ni Rowan ang dalaga at itinago niya ito sa kanyang likuran. Nagulat si Hazel sa biglaan nitong pagdating. Napakurap pa siya ng ilang beses dahil akala niya namamalikmata lang siya. Kumunot ang noo nito nang mapansin niyang nakasuot ng mamahaling damit ang binata. Hindi rin nakataka sa kanyang paningin ang mamahaling relo. Biglang naging bigatin ang dating ni Rowan na labis niyang ikinataka, subalit biglang natakot ang dalaga nang tutukan sila ng baril. One wrong move and my men will shoot you. Sabi ng isang lalaki. How dare you to interrupt us? Who are you, young man? Sabi ng matanda. Inisan niya lamang ang matanda, kaya mas lalong nagalit ito sa kanya. Ilang sandali lang, pumasok na ang mga tauhan ng kanyang ama. May dala silang mga baril at pinalibutan sila ng mga dala nitong tauhan. Napansin naman niyang natakot ang dalawang insik at pati na rin si Rodolfo. Magkano ang benta mo kay Hazel? Matapang nitong tanong. 1 milyon. Kaya mo ba siyang bilhin? Ang ganong kalaking halaga? Sa pagkakaalam ko, tricycle driver ka lang, kaya kung ako sayo, umalis ka na at ng mga kasamahan mo. Sagot ng matanda. I will pay you 20 milyon and Hazel will be mine. Deal, sagot ni Rowan. Talagang pinaparinig ni Rowan sa dalawang matanda kung ilang milyon ang kaya niyang ilabas para lang makuha niya ang reyna nito. Babayaran mo ba talaga ako ng 20 milyon? Nanginig nitong tanong. Wala na, nabulag na siya sa pera, at parang wala na siyang pakialam sa pamangkin nito. Rodolfo, we have to deal. You will sell your niece to me and not him. I will pay you 1 milyon and Hazel will be mine, sabi ng isang matanda. Sininyasan ni Rowan ang kanyang isang tauhan na barilin ang kaliwang paa ni Eugene. Malakas na napasigaw ang matanda at natakot namang lumaban ang 5 tauhan nito dahil baka bigla silang barilin ng mga nakaitim na lalaki na nakapalibot sa kanila. Jean, we need to go. This young man is really dangerous. I don't want to die yet. Sabi ng isang lalaki. No, I will bring Hazel with me. She's mine. Rodolfo and I had an agreement. He will sell her to me. Sagot ng matanda. Paano ba yan? Mukhang matigas talaga ang ulo ng matandang to. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay ang inaangki ng pag-aari ko. Sabi ni Rowan. Lumapit siya sa matanda at tinutukan niya ito ng baril sa kanyang sentido. Seryoso niyang tiningnan si Eugene at napangiti siya na makitang namumutla na ito. Mas lalo niyang idiniin ang baril na hawak nito sa matanda, kaya mas malakas itong napasigaw. Fine. You can have her. Just let me go and do my men. Sabi ng matanda. Sure. Madali naman akong kausap. Now, leave this house faster. Sagot ni Rowan. Binigay ni Rowan kay Rodolfo ang 2 briefcase na dala nito. Halos tumalon sa tuwa ang tiyuhin ni Hazel. Hindi niya alam na may mga pulis na palang naghihintay sa kanya sa labas.
Nahuli na ng mga pulis ang dalawang insik dahil sangkot sila sa maraming illegal business sa Pilipinas. Okay ka lang, sweetheart? Sinaktan ka ba nila? Tanong ni Rowan. Hindi, tipid nitong sagot. Rowan, saan ka kumuha ng 20 milyon? Tanong ni Hazel. I will explain to you later, sweetheart. Maupo ka muna dyan at mag-iimpake lang ako ng mga gamit mo. Wow! Big time pala ang nobyo mo, Hazel, sabi ng isang pulis. Sininyasan ni Rowan ang mga tauhan niya na pwede nang papasukin ang mga pulis sa bahay nila Hazel. Nanginginig naman sa takot si Rodolfo nang makita nitong sunod-sunod na pumasok ang mga pulis sa kanilang tahanan. Sinubukan niyang tumakbo, subalit hindi siya nagtagumpay. Ano? Bakit niyo ako pinupuntahan? Wala akong kasalanan, hysterical nitong sabi. Meron, pero may kasalanan ka sa pamangkin mo at sa mga babaeng binenta mo sa mga sindikato. Kunin niyo na yan at dalhin niyo sa presinto. Utos ni Rowan sa mga pulis. Teka lang. Ang pera ko. Kailangan kong kunin. Sabi ni Rodolfo. May pera ka ba? Sa pagkakaalam ko, wala eh. Hindi ko naman sinabing ibibigay ko talaga sa iyo ang 20 milyon ko at ayokong madamay sa illegal mong gawain, sagot ni Rowan. Masyado mo namang seryosong sinabi ko kanina. Joke lang yon eh. Sagot ni Rodolfo. Hazel, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Tulungan mo ako, nagmamakaawa nitong sabi. Nalaman lahat ni Rowan ang iligal na gawain ni Rodolfo dahil pinaimbestigahan niya ang matanda sa private investigator nito. Noong una pa lang ay nagdududa na siya sa kinikilos ng tiyuhin ni Hazel, kaya pinaimbestigahan niya ito. Mabuti na lang at mabilis na binalita sa kanya ng investigador nito na ibebenta ngayon ni Rodolfo ang kanyang pamangkin sa matandang insik. Napansin ni Rowan na tulala na parang wala sa sarili ngayon si Hazel, kaya naman agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sweetheart, magiging okay rin ang lahat. Galit ka ba sa akin dahil pinakulong ko ang tito mo? Tanong ni Rowan. Hindi ako galit sa iyo, Rowan. Hindi ko lang akalain na magagawa pala ni tito ang bagay na yon. Human trafficking is no joke. Hindi naman siya ganoon dati eh. Maluha-luha nitong sabi. Sweetheart, may sasabihin pala ako sa'yo. Sana huwag kang magagalit sa akin dahil nililihim ko sa'yo ang tunay kong katauhan. I'm Rowan Ramos, isa akong architect at CEO ng Raro Holdings. Hindi talaga ako isang tricycle driver, sagot ni Rowan. Ano? So, it means, hindi ka talaga apo ni Mang Jose. Kung ganoon, kaano-ano mo sila? Tanong ni Hazel. Hindi namin sila kaano-ano, pero malapit ang loob ko kay Tatay Jose at sa pamilya niya. Dati siyang personal driver ng mama ko, kaya malapit talaga kami sa isa't isa, sagot ni Rowan. Pagkatapos niyang nag-explain kay Hazel kung bakit siya napadpad dito sa Batanes, ay kumain na silang dalawa, kasama ang mga tauhan niya at pamilya ni Tatay Jose. Nagkaliwanagan na silang dalawa ni Hazel at wala siyang tinatagong sikreto na sa dalaga. Sinabi niya lahat ang dapat sabihin dahil gusto niyang maging honest sa dalaga. Sa sumunod na araw ay pumunta si Hazel sa dati niyang pinagtatrabahuhan dahil may hinanda silang farewell party para sa kanya. Kasama niya ngayon si Rowan at ang mga bodyguard ng binata. Medyo naiilang nga siya dahil sa mga mapanuring tingin ng mga dati niyang co-teachers. Good morning, dear Ramos. Welcome to our school, ladies and gentlemen. This is D. Rowan Ramos, the CEO of Raro Holdings, sabi ng isang guro. Thank you, sir, for donating 5 million to our school, sagot ng isang guro. Walang anuman. Basta, kung may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Thank you also for throwing a farewell party to Dylan's future wife. Talagang na-appreciate ko kung paano nyo binavalue yung mga employees nyo, sagot ni Rowan.
Uy, ano ka ba, nakakahiya, bulong ni Hazel kay Rowan. Ba't ka naman mahihiya? Saka, gusto kong ipangalandakan sa buong mundo na ikaw ang nagmamay-ari ng puso ko, Hazel. I love you so much, sagot ni Rowan. Gulat na gulat si Claudia sa kanyang nalaman. Nagsisi siya sa ginawa nitong pagmamaliit kay Rowan, at ang mas masaklap pa dyan, nalaman niya na ang boss ni Leo sa kanyang trabaho ay si Rowan, ang lalaking binasted niya. Rowan, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Claudia. Hazel, okay lang ba? Tanong ni Rowan. Sure. No problem, sis, sagot ni Hazel. Hinalikan muna ni Rowan ang noo ng dalaga, bago ito nakipag-usap kay Claudia. Nais ko lang humingi ng sorry sa'yo dahil sa ginawa ko noon. Hindi ko sinasadyang husgahan ka at maliitin ka. I'm really sorry, pero masaya akong nahanap mo na ang babaeng para sa'yo talaga, sabi ni Claudia. Hindi naman talaga ako nagalit sa'yo, Claudia. Nasaktan ako, pero okay na ako ngayon at masaya na ako sa piling ni Hazel. Kalimutan na natin ang nangyari noon, sagot ni Rowan. CJ, sagot ni Claudia. Pasok na tayo sa loob, sagot ni Rowan. Gumaan ang pakiramdam ni Claudia dahil nasabi na niya ang gusto nitong sabihin kay Rowan. Hindi naman siya nagsisi na si Leo ang pinili niya, kahit nalaman niyang mas mayaman si Rowan kesa sa boyfriend nito. Kontento na siya at masaya sa piling ni Leo. Pagkatapos ng farewell party na hinanda ng mga co-teachers ni Hazel, ay dumiretso ang dalaga sa sentro, kung saan nakakulong ang tiyuhin nito. Sa huling pagkakataon, gusto niyang makausap at magpaalam sa lalaking nagpalaki sa kanya at nag-alaga. Oh, pamangkin ko. Pasensya na kung nagawa kong ibenta ka kay Emgin. Desperado lang kasi akong bayaran ang utang ko sa kaibigan niya, dahil pinagbantaan niya akong papatayin kaming dalawa kapag hindi ko nabayaran ang utang ko kay Miss Cheng, sabi ng kanyang tiyuhin. Pinapatawad na kita, tito. Alam mo naman na hindi ko kayang magtanim ng galit sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang ang pamilya ko at labis akong nagpapasalamat sa'yo dahil talagang tinaguyod mo ako hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Pero, tito, mali ang ginawa mo. Masakit para sa akin na makita kitang narito sa kulungan, pero kailangan mong pagbayaran ang kasalanang ginawa mo, sagot ni Hazel. Isang oras din silang nag-usap ni Rodolfo, at sinabi ng dalaga na sa Maynila na siya titira. Hindi naman umangal si Rodolfo, at sinabi niyang mas mabuti pa na umalis si Hazel ng Batanes, para hindi siya madamay sa gulo na kinasangkutan niya. Mas safe siya doon, at baka balik-balikan si Hazel ng mga iba pang tauhan ni Eugene at Miss Cheng. Sinabi pa ni Hazel na every month ay dadalawin niya ang kanyang tiyuhin sa kulungan. Rowan, kinakabahan ako. Baka hindi ako magustuhan ng mga magulang mo, sabi ni Hazel. Nandito na sila ngayon sa Manila at nais ni Rowan na ipakilala agad si Hazel sa kanyang mga magulang. Kahit hindi pa niya girlfriend ang dalaga. Relax, sweetheart. Mabait ang mga magulang ko at hindi matapobre. Pati ang dalawa kong kapatid ay tiyak na magugustuhan ka rin nila, sagot ni Rowan. Teka lang, okay lang ba ang suot ko? Hindi ba ako mukhang baduy ngayon? Maganda ba ako ngayon? Sunod-sunod nitong tanong. Hinalikan ni Rowan ang dalaga para matigil na ito sa kakatanong. You are beautiful inside and out, sweetheart. Saka, maganda ang suot mo ngayon at hindi ka mukhang baduy. Kahit ano namang isuot mo ay maganda ka pa rin. Sa aking paningin, sagot ni Rowan. Hay nako, ang bias naman talaga ng sagot mo. Siyempre, sasabihin mo yan kasi patay na patay ka sa akin, sagot ni Hazel. Tara na, kanina pa naghihintay si na mama sa atin. Agad na sinalubong ni Tanya at niyakap si Rowan at Hazel. Sobrang saya niya nang ibalita sa kanya ng anak nito na iuwi niya ngayon sa kanilang mansyon ang babaeng mahal niya. Magalang nga nagmano si Hazel sa mga magulang ni Rowan at sa tita nito.
Bigla siyang nanliit sa kanyang sarili na makita kung gaano kalaki ang mansyon na kinalakihan ng binata. Para bang bigla siyang natauhan na ang layo pala ng agwat nilang dalawa. Wow! Proud na proud talaga ako sa'yo, anak. Ang galing mong pumili. Manang-mana ka talaga sa akin. Sabi ni Rogen. May laman na ba yung girlfriend mo? Tanong ni Rogen sa kanyang anak. Papa, wala pa po. At nanliligaw pa lang ako kay Hazel, sagot ni Rowan. Ano ba yan? Ang bagal mo naman. Tularan mo ako. Binuntis ko agad ang mama mo, sagot ni Rogen. Oy, ang feeling nito kung ano-ano itinuturo sa anak mo, sabi ni Tanya. Pasensya na, iha, ganyan talaga ang asawa ko, sagot ni Tanya. Naging magaan ang loob ni Hazel dahil hindi naman pala matapobre ang pamilya ni Rowan. Mabait ang mga ito at talagang pinaparamdam nila na belong siya sa kanilang pamilya. Ipinagluto pa nga siya ni Tanya ng paborito nitong ulam at nagbake rin ito ng cake para sa kanya. Wala pang isang araw pero inispoil na siya. Napamulaga siya sa mga mamahaling gamit, sapatos, bag at jewelry na binili ng mag-asawang Ramos para sa kanya. Hindi niya akalain na sobra-sobra pa ang pagmamahal ang matatanggap nito sa pamilya ni Rowan. Sweetheart, ano to? Bakit may sasagot ka na? Na nakasulat sa cake, pati na rin sa plato ko. Gulat na tanong ni Hazel. Yes. Thank you, sweetheart. I love you so much, sagot ni Rowan. Ikaw ba ang nagprepare ng lahat ng to? Tanong ni Hazel. Yours truly. May isa pa akong surprise sa'yo, dagdag pa ni Rowan. Binigay ni Rowan ang pink na kahon sa binata. Buksan mo na, dali, sabi ni Hazel. Nanginginig ang dalawang kamay ni Rowan nang makita niya ang positive na pregnancy test sa loob ng kahon. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Umiiyak siya ngayon, hindi dahil malungkot siya, kundi dahil sa tuwa. Labis ang sayang na dama niya ngayon. Sweetheart, tutubetu. Hindi mo ba ako pinaprank? Mabubuntis. Mula nang tumira ako sa mansyon nyo, inaraw-araw mo naman ako, sagot ni Rowan. O ayan, bigla kang naging tatay agad. Tumayo si Rowan sa kanyang kinaupuan at binugbog ng halik ang buong mukha ni Hazel. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harapan ng dalaga at maingat niyang hinalikan ang kanyang nobya. Hindi pa siya nakontento at sumigaw siya ng malakas na, magiging tatay na ako. Kahit nasa garden sila ng mansion, ay narinig pa rin ni Tanya ang sinabi ng anak. Dali-dali niyang pinuntahan sina Rowan at binati ng congratulations. Oh my God! Magiging lola na ako. Sabi ko na nga ba, mas mabilis ka pa kaysa sa papa mo. Diyos ko! Kayong mga bata kayo. Sana pinakasalan mo muna si Hazel bago mo binuntis. Nilapitan ni Tanya ang panganay nitong anak at pininggot niya ang isang tenga nito. Aray, ma. Papakasalan ko naman si Hazel, sagot ni Rowan. Aba, dapat lang. So, ngayon, kailan ang kasal, ha? Tanong ni Tanya. Agad-agad, kakasagot ko lang po sa kanya, tita. Sagot ni Rowan. Naku, magpakasal na kayo next week, habang hindi pa malaki ang tiyan mo, Hazel. Pero nasa inyo pa rin yung desisyon, basta ako, palagi ko kayong susuportahan. At ikaw lang, Hazel, ang gusto kong maging daughter-in-law, at wala nang iba, sabi ni Tanya. Imbis na maghanap siya ng trabaho, ay hindi na natuloy. Dahil nabuntis siya ni Rowan, ayaw rin kasi ng nobyo nito na ma-stress siya sa trabaho, kaya ang ending, buhay reyna na siya ngayon sa mansyon ng mga Ramos. Pagkatapos ng birthday ni Rowan, sumunod na araw ay ikinasal silang dalawa ni Hazel. Masaya ang kanyang asawa dahil dumalo sa kanilang kasal si Claudia at ang asawa nitong si Leo, pati ang buong pamilya ni Tatay Jose ay dumalo rin. Isang linggo silang nagstay dito sa kanilang mansion. Invited din si Isko na naging kaibigan ni Rowan sa panatay. Sweetheart, date tayong dalawa, sabi ni Rowan.
Sige na. Matagal-tagal na rin, sige na. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-date, sagot ni Rowan. Rowan. Pero dyan lang tayo sa garden mag-date, okay lang ba sa'yo? Kabuwanan ko na kasi ngayon at baka bigla akong manganak sa daan kapag nag-date tayong dalawa sa malayo, sagot ni Hazel. Okay lang sa akin yon, sweetheart. Kapag nag-isang taon na ang baby natin, sundan na natin agad, sagot ni Rowan. Malakas na binatukan ni Hazel ang kanyang asawa. Hoy, lalaki. Anong tingin mo sa akin, Makina? Kahit kailan pwedeng magluwal ng bata. Pagpahingahin mo naman ako, Rowan, sabi ni Hazel. Sabi ko nga, sweetheart, sagot ni Rowan. Habang hinaharana na siya ni Rowan, ay biglang kumirot ang kanyang tiyan. Napasigaw. Siya nang malakas nang maramdaman nitong manganganak na siya. Nabulabog ang buong mansyon dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Rowan, manganganak na ata ako. Sigaw ni Hazel. Akala niya ay bubuhatin pa siya ng kanyang asawa, subalit nagulat siya nang bigla itong nahimatay sa kanyang harapan, kaya ang kanyang father-in-law ang nagdala sa kanya sa ospital, kasama ang mga kapatid ng kanyang asawa. Samantalang si Rowan, naiwan mag-isa sa kanilang garden. Bahala na siya sa buhay niya, grabe. Hindi man lang nila ako ginising o binuhat at pinapunta sa loob ng mansion. Talagang hinayaan nila ako dito sa garden, hindi makapaniwalang sabi ni Rowan. Damit. The wife. Napamura na lamang siya nang mapagtanto nitong manganganak na pala ang kanyang asawa. Pagdating niya sa ospital kung saan sinugod si Hazel, ay nakita niyang narito pala lahat ng kasambahay nila, pati ang asawa ko, ewan ko, Rowan nanganak na. Good luck na lang sa iyo dahil nagtatampo si Hazel sa iyo, sagot ni Tanya. Sweetheart, I'm sorry. Ba't naman kasi hindi niyo ako ginising, Mama? Sabi ni Rowan. Ayan tuloy, ngayon lang ako nagising. At talagang iniwan niyo lang ako na nakahandusay sa lupa. Deserve mo yan. Lumayo ka nga ng konti sa akin, bubuntisin mo ako, tapos oras na manganganak ako, hindi ka maaasahan. Sa susunod, hindi ka na makakascore sa akin. Never, sagot ni Hazel. Parang maamong tupa na umupo si Rowan sa gilid ng kanyang asawa. Buong magdamag silang hindi nagkausap ni Hazel, kaya halos maiyak na siya. Na-discharge na lang sila sa ospital ng kanyang asawa at anak, subalit hindi pa rin siya kinikibo ng kanyang reyna. Talagang 1 week niyang sinuyo ang kanyang asawa. Mabuti na lang at nagkaayos na silang dalawa ngayon. Owen Ramos ang pangalan ng kanilang panganay na anak. Masaya silang lahat sa pagdating ni Owen sa kanilang buhay. Sunod-sunod ang blessings na kanilang natatanggap mula sa Panginoon, simula nang isilang ni Hazel ang panganay nilang anak. Sweetheart. Baka naman. 3 years old na ang anak natin, sundan na natin si Owen, sabi ni Rowan. Tingi na mo, lalaki ka. Asa na naman yung anak mo? Diyos ko. Sagot ni Hazel. Sabi ko nang bantayan mo siya at hindi ko sinabing landiin mo ako. Dali-daling kumaripas ng takbo si Rowan at hinanap ang kanilang sutil na anak. Tay, dito lang ako. Mo ako nakita. Masayang sabi nito. Mama, gusto ko na pong magkaroon ng little brother or sister, inosenteng sabi nito. Nalaglag ang panga nito at nanlilisik niyang binalingan ang tingin ang kanyang asawa. Ululan na naman siguro ni Rowan ang kanyang anak, kaya nasabi ni Owen iyon. Suon, anak. Gagawa kami ng mama mo ng little sister mo, nakangiting sabi ni Rowan. Ba? Sweetheart. Natawa na lang si Rowan na makitang inirapan siya ng kanyang asawa. Mas lalo talagang gumaganda si Hazel kapag nagsusungit ito. Yehey! I love you, Mama and Papa. I love you both. Masaya akong dumating kayo sa buhay ko, mahal na mahal ko kayo. Malambing na tugon ni Hazel. Sa araw na iyon, masayang nagbonding ang tatlo.
Para kay Rowan, magandang magkaroon ng family bonding ang isang pamilya every week. Kahit na busy siya sa kanyang trabaho, ay hindi niya pa rin makakalimutang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Pag-uwi nila, may konting salu-salong naghintay sa kanilang tatlo. Wedding anniversary kasi nila ngayon, kaya nagluto ang mga magulang niya at ang kanilang mga kasambahay ng masasarap na pagkain. Happy wedding anniversary, love. Thank you for being a wonderful wife and mother to our son. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mahal na mahal kita, aking asawa, sabi ni Rowan. Happy wedding anniversary, Rowan. I love you more. Sabi ni Hazel. Oh my God. Ano to? Title ng lupa, love. Sa iyo ko pinangalan ang flower farm na binili ko dahil para sa'yo talaga yan. You love flowers, so I've bought a farm for you. Sagot ni Rowan. Arwa naman eh. Masyado mo naman akong ginugulat. Pero maraming salamat, sweetheart. Deserve mo yan, sweetheart. I love you so. Sagot ni Hazel. Baka naman pwede na tayo mamaya. Hanggang madaling araw, sabi ni Rowan. Na, mamaya, ikaw talagang lalaki ka. Kaya pala binilhan mo ako ng flower farm, dahil gusto mo palang umiscore sa akin, sagot ni Hazel. Tinawanan lang ni Rowan ang sinabi ng kanyang asawa, at siniil naman niya ito ng halik. Masaya at kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon, kasama ang asawa nito at ang kanilang munting anghel.